Ayaw talaga ng klase na ito na magtagal kahit isang segundo. Sino ang hinahanap? Komunidad ng Ekanvide. May utang na 800 yuan si Jayang Mu sa bayad sa ari-arian. Pakitandaan ang numero 0 isa siyam. Nakatuklas ang komunidad ng Ekanvide. Nang mataas na konsentrasyon ng deformed source. Target rating sea level, patakaran ay tiyak na nakamamatay. Mangyaring lumikas agad. Hindi siya maililikas, sa pilitang nakalock siya ng mga patakaran. 2 buwan nang sira ang gate at barandilya. Ako lang ang manong-manong nagbubukas. 800 yuan. 800 yuan, baradong septic tank ng kalahating buwan, walang nag-aasikaso. Baradong septic tank ng isang buwan, walang nag-aasikaso. 800 yuan, ganito ang kalidad ng serbisyo. Bayad sa ari-arian, ganito ang kalidad. Ganito ang kalidad ng bayad. Humihingi ka sa akin ng 800. Hindi dapat labagin ang mga patakaran. Magbayad o mamatay. Kung walang damdamin, peking init. Nagmamasid ng mga pagkukulang sa pagpapalit. Nakatukoy ang host na nagkakaroon ng pakiramdam ng pagkasira. Na-activate ang overdue modifier. Bukas ang mga pahintulot para sa pagbabago ng underlying logic. Binago ang overdue penalty. Hindi masyadong masakit, 800 na lang. Kailangan mo akong pagtrabahuhin ng isang buwan ng walang bayad. Walang benepisyo at walang kontribusyon, huwag mo nang asahan. CJ, linisin mo ang salamin sa labas. May mga bakas ng tubig, bawasan ka ng 2 piso. Jayang, tulong. Tulong. May mga bagay sa labas. May isa 0 milyon sa card. Kunin mo at bilhin ang anumang gusto mo, umalis ka na. Ang bayad sa tubig ay 4 piso 2 bawat tonelada. Ang laki ng sayang. Magkano ang kailangan kong bayaran ngayong buwan? Antas ng konsepto na enchantment. Sobrang pisikal na pag-alis. Isang toneladang tubig, 4.2, bayaran mo na. Kung hindi ka magbabayad, ang kamay na ito ay nakataya ngayon. Dito ka magiging dishwasher. Kaya mo bang bayaran ang nasirang imburnal? Pagkatapos ng pagsabog sa pool. Nasa tubig ka na, ha? Ah, ah. Ah, ah. Matapos uminom ng tubig, tawagin mo ang tagapangalaga sa labas. At ipagawa sa kanya na linisin ang sahig ng kusina. Hindi ko siya malinisang, isiniksik ko siya sa kanal. Agad na makipag-ugnayan sa punong tanggapan. Itataas ang antas ng panganib sa sa komunidad ng Xingfu. Ano ang Easter egg? May nakatago dito na tagapamahala ng sinaunang katotohanan. Gumagawa siya ng mga sea-level na kwentong kababalaghan bilang tagalinis. Iparating ang utos ko. Walang sinuman ang pwedeng manggulo sa target. Nagugutom ako, magpapadeliver ako ng pagkain. Magdadagdag ako ng 100,000 piso sa delivery fee. Halika, tingnan mo ang iyong delivery rider. Dumating na ang gray zone. Naka-blockade na ng mga kwentong kakatakot ang labas. Akala mo ba nag-deliver lang sila ng pagkain? Sinasalita pa rin kita bilang pagkain. Hihi.
Kumain. Kumain ka, hugasan mo ang pinggan. Itlog na may sibuyas. Kasama ang bayad sa gas at paggawa. Itong platong sinangag. Mura ng 200 yuan. I-message mo ako sa WeChat. Basta't magbayad ka ng upa sa tamang oras. Kahit sino, kahit si Diyos, kailangang maghugas ng pinggan dito. Tiyakin ang lokasyon ng target. Ang dalaga ng pamilya Chu ay nasa building 3, unit 2. Sa gitna ng gabi, nagtatapon ng metal na basura dito. At pinadumi pa ang sahig, multa ng 50. Kung hindi mahanap, ipasok sila sa kanal bilang filter. Ay, tubig bayad 34. Kuryente 120, hindi na ito kayang buhayin. Sa kaliwa, iyon na. Hindi ka ba kumain? Nagwawalis ng sapatos ang bagal. Itong sapatos ay nagastos ko ng 35 pesos. Kung hindi mo mapapakinis, babawasan ko ang performance mo. Kapag naubos na, magwalis ka na lang sa kalsada. Ang mga kwento ng nakamamatay na pagpatay ay binago gamit ang absurdong lohika para gawing serbisyo. Nasa ilalim siya ng mga patakaran ng kwento ng engkanto. Ah. Mabuti na lang at hindi naniniwala ang central office. Basta't nandito lang ako sa paligid. Maging unang tagasunod ng Diyos. Chu Corporation Field Team, umaksyon. I-enclose ang lugar na ito. Kahit na maghukay ng 3 talampakan, hahanapin ang dalaga. Kahit isang hibla ng buhok, puno kayong lahat sa dagat. Saan galing ang mga gwardiya, umalis kayo. Kayo mga basura na hindi marunong mamatay. Hindi ka bagay na sumigaw dito. Sino ang may lakas na gambalain ang pahinga ng Diyos? Sino ang may lakas na gambalain ang pahinga ng Diyos? Pagsarado mo ang pinto. Kakaibang oras na ito. Ang mga taong ito ay parang nagmamadali para muling ipanganak. Ang pintong ito ay kakagawa lang ng 300 noong nakaraang linggo. Siguradong ibabawas ng chairman ng komunidad ang aking buong presensya bukas. Itong basurang trabaho, naglalabas pa ng pera. Saan galing yang pulubi? Umuwi ka na sa kuta mo. Ngayon, abala ako sa trabaho. Wala akong oras para sa mga ganitong panggulo. Ikaw ang tumadyak sa pinto.
Ako ang tumadyak. Anong nangyari, hindi mo ba natumbok ang basurang kubo mo? Ay napakamaawain. Ang bakal na pinto ay muling ginawa sa halagang 25,000. Ang pagkukumpuni ng haligi ay 800. Nagdulot ng ingay sa kalagitnaan ng gabi at ginambala ang aking pahinga. Bayad para sa pinsalang emosyonal 3,000. Kaya't lahat-lahat ay 6,000. Wechat o alipay. Ang mga Diyos ay gumagamit ng pinakapangkaraniwang lohika. Pagyurak sa grupong ito ng mga insekto. Ang 6,000 na ito ay malinaw na ang halaga ng buhay na itinakda ng tagapamahala ng kailaliman. Ha 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 ha. Kung gusto mong mag-ayos ng usapan, ako mismo ang magdadala sa iyo kay Yama para mag-ayos. Nakatukoy na ang host ay nakakaranas ng nakamamatay na pag-atake. Lumabas ang matinding kagustuhan na mag-claim ng danyos. Nabago ang batayang lohika. Kasalukuyang damit. Pansamantalang nakuha ang konsepto at ganap na depensa ng pelikula. Kumpletong 6,000. Bingi ka ba? Tangina mo. Yaman ng impyerno. Akala mo ba, dahil may mataas na antas na armor ka, ligtas ka na? Lahat ay may orihinal na punto, alisin ang sabay na atake. Dahil sa laban, kulog at apoy ng kanyon. Ngayon, putulin kita at ipapakain sa aso. Ang grupong ito ay nababaliw. Ang ganitong sukat ng pagsabog ng orihinal na lakas ay tiyak na magiging abo ang lugar na ito. Ano ang gagawin ng Diyos? Pupunitin ang pagkukunwari at ibababa ang parusa ng Diyos. O para mapanatili ang pagkatao, pumili ng iwas. 30 metro kwadrado ng damo. 150 piraso ng holly. 500 para sa spray paint ng security booth. Itong mga salot na ito, kinuha ang kalahati ng sahod ko sa loob ng mahigit kalahating buwan. Hindi dapat gawin ang ganitong luging negosyo. Na-detect ang sobrang takot ng host. Ibawas ang sahod, emosyon sa pagdepensa sa karapatan. Ang mga patakaran sa ilalim ay binago ang kasalukuyang pananamit. Nakakuha ng larangan na antas ng enchantment. Ayaw ng tao, huwag pumasok. Sa loob ng 3 metro. Ang lahat ng iligal na enerhiya na input ay itinuturing na labag sa batas. Sa pilitang burahin. Mamatay ka na. Haha, tapos na ang mga skill. Maliban sa pagkasira ng ilang damo, wala namang silbi ang mga ilaw na ito. Sa gitna ng gabi, nagdudulot ng gulo at ayaw magbayad. Kung ganon, kunin na lang ang pinakamahalaga ninyong bagay bilang kabayaran. Gaano kalaki ang hukay para sa 15 bangkay? Siguradong madadagdagan ang bayad ng cleaner bukas kapag nakita niya ito. Kailangan pang pumunta sa Orange para gumawa ng ulat. Sobrang lugi, hindi bagay sa akin ang ganitong mabigat na trabaho. Kailangan ko ng mas madaling paraan. Ito na ang pagkakataon, nakatalikod siya sa atin. Sumugod sa ikatlong yungib. Kapag nahuli natin si Chuyuning, makikilala tayo ng mga Diyos. Bakit hindi ka kumikilos? 50 metro na lang sila mula sa ikatlong yungib. Ito ba ang pagsubok para sa akin?
Nakatukoy ang host na nagtatangkang bigyan ng direksyon ang mga walang tirahan na may mababaw na emosyon. Nabago na ang batayang lohika ng kilos. Baliktarin ang karatula. Kumuha ng konsepto at muling patatagin ang koneksyon ng espasyo. Mabilis din tumakbo. Sana magustuhan ninyo. Bagong ruta, kanan sa 45 degrees. Kaliwa, isang hakbang pabalik. Ito ang nawalang mga tauhan ng Kimen. Sinira niya ang mga node ng espasyo. Salamat, ito ay isang imburnal. Naiwan ang bill dito. Kapag nagising ka, tandaan mong mag-swipe sa convenience store sa kabila. Ito ang elite na grupo ng mga field operatives ng pamilya Chu. Paano sila naging ganyan? Mary, itabi mo ang mga basurang ito. Huwag hadlangan ang paglabas ng mga may-ari. Kung hindi mo ito malinis, babawasan ang iyong performance. Sisiguraduhin kong matatapos ang gawain. Hindi kita bibigyan ng abala. Puno ng bahay. Ang unang pangkat ng fieldwork ay tuluyang nawasak. Walang natuklasang kahit ano sa lugar. Nabakas ng mataas na antas ng puwersa. Parang sila mismo. Ang nagpahirap at namatay sa pagtakbo. Ang pagkasira ay parang kakatuwang dahilan ng pagkamatay ni New Wei. Bayad sa impormasyon at danyo sa pag-iisip. Alaynan. Isang luma at sirang komunidad. Hindi lang ito nagtatago ng aking anak na babae, kundi maaari rin akong kainin ng tahimik, ng higit sa 10 nakatatandang babae. At nag-iwan pa ng ganitong resibo. Ang resibong ito ay nagpapahiya sa pamilya Chu. Ilunsad ang huling barahan ng pamilya. Lahat ng tauhan ng anino ay kumilos. Dalhin ang bagay na iyon. Ngayong gabi, gusto kong ganap na wasakin ang komunidad na iyon. Nandito ang lahat ng tauhan ng pangkat ng leader. Nasa imburnal sila at nasayang. Kaya palang i-fold ang espasyo sa ganitong antas. Mukhang ito ang dating bahay ng tanggapan ng pananakot. Alaynan. Ang matandang iyon ay hindi titira sa ganitong sira-sirang lugar bilang gwardiya. Naging tuso lang ang kalaban. Sinamantala niya ang lugar na ito at ang natural na butas sa mga patakaran. Bay level na pinagmulan ng relikya. Sirang dugo ng ilusyon. Sa harap ng tunay na pinagmulan, ang lahat ng ilusyon ay mga papel na tigre. Nagsara ang daan sa loob ng ilang minuto. Dalhin ang dalaga. Ang mga humahadlang ay direktang aalisin. Ang sirang sistemang ito. Ang halaga ng pagbabago sa batayang lohika ay direktang nag-aalis ng konsepto ng katawan.
Ngayon, kahit isang manok, hindi ko kayang talunin. Jayang mo. Ikaw ang gumawa. Yung sinigang na kamatis at itlog, wala bang asin? Malapit na akong magutom dito. Bumangon ka at ulitin ito. Lumabas ka at lumiko sa kaliwa, may maliit na tindahan sa Shah County. Magbayad ka na lang. Gusto kong matulog ng tanghali. Kahit bumagsak ang langit, huwag mo akong tawagin. Sino ang nag-aalaga kung mamatay ka sa pagtulog? Nakakabaliw na tubig. Huwag nang matulog ang mga tagapagtanggol. Dumating na ang mga tagapagtanggol ng pamilya Chu. May mamamatay na. Napakababa ng temperatura ng katawan. Estado ng peking kamatayan dahil sa pagkaubos ng kapangyarihan. Ano ba ang ginawa mo kagabi? Karaniwan, parang walang kahirap-hirap. Ngunit sa oras ng panganib, kailangan pa rin ng tulong. Ang dalaga ang nag-aalaga sa iyo. Maghanda na sumugod. Maliban sa nakatatandang dalaga, ang iba pang mga nilalang ay direktang pinatay. Huwag mong asahang ibigay ang taong lihim na tumutulong sa iyo na gabayan ang pagbaluktot ng espasyo. Kung ibibigay mo siya, maaaring bigyan siya ng pamilya Chu ng posisyon bilang guro. Natutulog siya sa likod ng pintong ito. Malakas siyang magising. Talagang malakas siyang magising. O sir, ba ninyong gisingin siya? O sir, ba ninyong gisingin siya? Ang susunod na laban ng mga nasa unahan ay para sa inyo. Huwag magpakitang gilas. Kapag pinakawalan ko ito, ang presyon na ito ay sisira sa pintuan. At ang mga patay na isda sa loob ay mawawasak. Ang utang mo sa renta, ngayon ay nabayaran ko na kasama ang interes. Nakapasa ang pagsusuri sa gin ang dugo. Na-unlock na ang pinakamataas na otoridad sa paghawak ng mga bagay. Na-activate na ang sistema ng babala. Umalis na hahaha. Akala nyo ba, anong lakas ng loob ko para makaalis mag-isa? Hindi basta-basta ang katawan ng dalagang ito. Ah! May isang bagay sa ilalim ng lupa na nagising. Tapos na, iyon ay isang halimaw na lampas sa tunay na espiritu. Lahat tayo ay mamamatay dito. Pagsasaya sa gitna ng araw. Pagsasaya sa gitna ng araw. Pera o buhay? Ako ang magbabayad. Pero wala akong ganitong halaga ngayon.
Nakatukoy ng ilegal na pagpasok ng hindi kalaho. Pagkilala sa pagkakakilanlan, Jiang Mu. Hato na resulta. Mga taong walang trabaho sa lipunan. Mga tagasira ng eksaminasyon. Ayon sa mga patakaran ng ganap na espasyo ng pagsusulit. Mga nakakasagabal sa kaayusan ng pagsusulit. Isagawa ang parusang pagkasira. Tumakbo ka, King Mo. Iyan ang patakaran ng demonyo. Tumakbo. Kakaayos ko lang ng pinto noong nakaraang linggo, gumastos ako ng 50. Tapos ginulo nyo itong basura, na naging sawdust. Nawawala na ang deposito ko. Nakita ang host na walang silbi. Ang mentalidad ay nakaranas ng nakasisirang epekto. Buong-buo ang lakas ng fish-out modifier. Sa teritoryo ko. Ako lang ang batas dito. Babayaran ko ang pinto, lahat babayaran ko. Maawa po kayo, huwag nyo akong saktan. Bumalik na naman ang nakakainis na librong to, ang ingay. Mga bagay na pamatay ulo na ganito. Para kang pinahihirapan habang nagpapalusot. Ang batayang lohika ay sa pilitang binabago. Sobrang hirap. Gawing antas ng unang baitang. Hahaha. Phew. Hoy, gising, huwag magpanggap na patay. Kailangan mong bayaran ang nasirang pintuan ng seguridad. At ang mga dumi sa sahig. Director, South District, Happy Community. Na-detect ang pagbaluktot ng dimensyon. Ang katatagan ng espasyo ay bumagsak ng labis. Nadalawa na antas ng babala sa sakuna. Ito ay isang antas ng Diyos na pagsabog mula sa pinagmulan. Huwag itong hawakan. Buong timog na distrito. Maraming kaibigan ang mawawala. I activate ang sandatang panghukom na tabak ng langit. Agad na isagawa ang pisikal na pag-aalis. Bunutin ang lugar na iyon mula sa ugat. Ngunit, Direktor. Nandoon pa si Ginoong Shenye sa lugar na iyon. Ipagbigay alam sa baliw na iyon. Agad na lumabas siya dito. Tungkol sa pagwasak sa kanya. Ito ang hininga ng pinakamataas na batas. Ang Diyos ay natutulog. Si Lucy Ming, ang tanga, ay nag-isip. Nagamitin ang mga bomba ng tao upang lapastanganin ang banal. Ang Diyos ay natutulog dito. Ang dumi ng mundong ito ay dapat lumayo. Buksan ang ganap na hadlang. Tibayan mo. Hindi natin pwedeng hayaang gambalain ng mga langgam na ito ang mga Diyos. Hindi dapat hayaang malaman ng mga walang kwentang ito. Kanina, sa pakikitungo ko sa mga sirang librong iyon, nagutom tuloy ako.
Kakain muna ako ng merienda para kumalma. Kailangan ko pang gumising ng maaga bukas para magbantay. Ngayon, ang grupo ng pelikula ay nag-shoot. Talagang lumalala na. Ang ilaw ay sobrang nakakasilaw. Hindi na ba tayo makakakain ng maayos? Ah! Mahal na Diyos! Kaya mo bang durugin ang parusa mula sa langit? Sa isang konsepto. Putol na naman ang kuryente. Ni hindi ako makakain ng merienda ng maayos. Ano ba ng silbi ng mga admin dito sa subdivision? Aon mo para sa akin. Ikaw, hindi mo lang naayos ang S-class na sakuna. Pati rin yung kanina. Yung lakas na kayang wasakin ang mundo. Tama na ang mga walang kwentang sinasabi mo. Pinto ng kwarto, 1,200. Bayad sa paglilinis ng sahig, 800. Danyo sa emosyon, 500. Lahat-lahat, 2,500 yuan. Magbabayad ka ba sa Gikiki Code o bank transfer? Wala na akong mapupuntahan. Ayaw na sa akin ng pamilya Chu. Pati mga tao sa labas, gusto rin akong patayin. Ibibigay ko sa'yo ang 5. Ang natitirang pera ay para sa akin. Upahan mo ako dito ng matagal. Naghahanap ng iyong kanlungan. Tumanggap ng 50,000 yuan sa WeChat. Malaki ang loob ng boss. Dapat sinabi mo na, ang mga nangungupahan ay Diyos. Dapat sinabi mo na, kailangan ba ni Boss Chu ng serbisyo ng paglilinis ng mga kwentong kababalaghan sa ating komunidad? Tingnan mo, dahil magkakilala tayo. Magbibigay ako ng diskwento na 20%. 20% off. ₱5,000. Gaano katagal akong dapat magtrabaho para makuha yan? Para makabili ng bagong pintuan na may seguridad. At ang natira, itatabi ko para kumita ng interes. Siya ay bumalik na naman. Yung kapatid na iyon, walang katapusang halimaw, di ba? Kahit sa pagbilang ng pera, hindi ako pinapayagang makapagpahinga. Umalis ka na, huwag mong hadlangan ang pagbilang ko ng pera pagkatapos ng trabaho. Lesat, tahimik na. ₱50,000 ang pumasok. Mukhang may pag-asa na ang buhay na ito. Ikaw, kanina, yung halimaw sa kailaliman. Pera ng puso. Pusong mataba. Tangina, wala na bang katapusan ito? Tuklasin ang mga dekalidad na talento. Pumunta sa ibaba para sa interview. Ito ay E-level na kwentong kababalaghan sa madugong opisina. Ito ang teritoryo ni Maria. Ito ay sa lungsod ng Amerika, Sa ilalim ng kanyang mga patakaran, magmadali ka.
Lahat ng buhay na nilalang ay kailangang dumaan sa sapilitang interview. Kapag pumalya, magiging materialis ka sa gusali. Kapag nagtagumpay, magiging isang alipin ng karne na nagtatrabaho ng walang araw at gabi. Ah, ah, ah. Noong nakaraang linggo lang ako galing sa admin. Ninakaw ang kalahating timba ng pulang pintura. Ipininta sa maliit na bulkan. Wala na lang bigla. Tapos na. Sinira ang maliit kong bulkan. Ako ang namamahala sa lugar na ito. Ayon sa mga alituntunin ng pamahalaan ng lungsod ng Jianghai, ang pagtatayo ng mga iligal na istruktura ng walang pahintulot at nagdulot pa ng pinsala sa pampublikong pasilidad, may karapatan ang pamunuan na sa pilitang gibain ito. Mamamatay ka. Lumayo ka. Lumapit ka rito. Ah! Simulan ang logic override. Sa diksyonaryo ng mga gwardiya, lahat ng mga sumalakay ay itinuturing na iligal na gusali. Hindi kayang bayaran ang bundok sensuo. Kung ganoon, hahatulan kita na maglinis ng pampublikong palikuran para sa akin sa natitirang buhay mo. Ah! Ah! Lasiw. Alainan. Puwersahang pagpasok sa trabaho, ha? Heh. Ayan, Gil. Marie. 5:04 ng hapon. Pinipilit ang mga empleyado na magtrabaho sa oras ng pahinga. Ito ay tinatawag na iligal na. Puwersahang overtime ng tao. Naiintindihan mo ba kung ano ang tinatawag na batas sa paggawa? Ituwid ang utos. Puwersahang ipatupad ang 8 oras ng trabaho. Bawal ang anumang anyo ng negosyo pagkatapos ng oras ng trabaho, kuya. Salamat, boss. Isang E-level na kwentong kababalaghan. Ganito lang ang naipataw ng batas sa paggawa. Ito ay kwento ng pagkawasak ng orihinal na kalooban ni Lishiji. Laban sa likas na ugali ng pagpatay. Ganap kang lilinisin. Ano bang kalokohan ito? Kakakuha ko lang ng libreng manggagawa tapos ginagalaw mo pa. Ang ginawa ni Jayang Mu ay tuluyang pagbura. Kapag namatay siya, babagsak ang dumain. Babagsak ang dumain mo.
Bilisan mong baguhin ang mga patakaran para iligtas siya. Hindi ba may gastos ang pagbabago ng patakaran? Ngunit dahil sa kapalit ng buhay na ito, na makakabawas sa halaga ng apoy, nakatukoy ang mekanismo ng pag-aalis ng pinagmulan. Nagsimula ang pagbabago ng lohika. Ayon sa batas ng kontrata sa paggawa, ang kumpanya ay maaaring magwakas ng kontrata. Kailangan magbigay ng kompensasyon sa pag-alis. Pumirma gamit ang daliri. Ikaw ay akin. Magandang araw, boss. Trainee ng cleaning department ng Singfully Community. Ang empleyadong si Malihua ay nag-ulat sa inyo. Agad na nilutas ang pinagmulan at binura. Ginawang ordinaryo ang mga kwentong kababalaghan. Mahal na Diyos, ginagawa ninyo ito para sa buong. Naglulunsad ng digmaan ang Lee World ah. Handa akong ipagtanggol ang panig na ito para sa iyo. Inaasikaso ko na ang kalinisan sa ibaba ng opisina ni Manager Ma. Kung hindi ito malinis, mababawasan ang iyong buong presensya. Ito ang simbolo ng yaman ng Yuchan. Galit na galit ang orihinal na kalooban ng boss. Ito ang pinakamataas na antas ng ritual ng paghatol sa Lee World. Kapag pinunit mo ang imbitasyon, mamayang hating gabi alas 12, walang katapusang nakakatakot na mga kwento at mga kakaibang nilalang mula sa dilim ay darating dito bilang mga bisita sa komunidad na ito. Hapunan ng pagbitay. Jayang Mu, tumakbo na tayo. Tumakbo, kakabayad ko lang ng 3,000 deposito. Paano kung tumakas siya? Sino ang magbabalik ng pera ko? Itong mga parang linta. Hindi talaga ako pinapalampas magtrabaho. Oy, halika dito. Kung hindi ko makuha lahat ng bayad sa tiket ngayong gabi, magpapalit na lang ako ng apelyido nila. Yan ang frequency ni Yama. May isang tao na pinunit ang gintong imbitasyon. At sinindihan ang madugong salusalo. Director. Ang tanging senyales ng buhay sa gitnang koordinado ay yung gwardiya na si Jayang Mu. Ipagbigay alam sa espesyal na operasyon na grupo na kumpleto ang armas, anuman ang halaga ng kapalit. Kailangan nating bantayan ngayong gabi sa paligid ng Happiness Village. Magbabago na ang panahon sa Jianghai City. Kailangan mong kumain ng mabuti para mailakas kang mag-overtime. Alam ba ng mga gago na to kung anong oras ang pagkain? Ang orihinal na armadong grupo ng pamilya Chu, si Uncle Zong, siya mismo ang dumating. Miss, tapos na ang palabas mo. Kung bababa ka ngayon at magpakalayo-layo, hindi ka na namin hahabulin. Tungkol naman doon sa gwardiya, bibigyan natin siya ng hush money. Si Uncle Zong ay kumakatawan sa kagustuhan ng lolo ko. Ang nagising niya ay ang batas na aklat ng chess. Sunugin ang mga pahina, putulin ang mga puno. Hindi tayo makakatakas.
Hoy, matanda. Yung mga sasakyan mo, nasira nila ang damuhan na kakatrim ko lang. Multa, 20G. Hindi dapat may diskwento. 8 mukhang ang mga kabataan ngayon ay kulang sa paggalang sa tunay na kulay ng mundong ito. Iyon si Yan Luo. Hindi ko akalaing na kontak ni Lolo ang pumatay kay Yuting. Tumakbo ka, siya ang pinakamagaling na opisyal ng madilim na mundo. Isang halimaw na pumapatay ng walang pag-aalinlangan. Yung maskara sa kanan ay hindi ako. Yun bang sugat na nakuha ko sa pag-akyat ng barbecue 3 taon na ang nakalipas? Ibabalik ko ang 150 pesos, ibebenta ko sa nag-ipon ng basura. Nandito lang ang taong iyon. Kailangan lang durugin ang mga utos. Lahat ng buhay sa lugar na ito ay magiging alay. May utos ang yaman na tumanggap ng mga kahilingan. Kunin at kapalit ang buhay. Tapos na, lahat ay tapos na. Kahit yung laruan na kutsilyo, ay dati kong ipinawalang bisa na bakal. Ngayon, kahit mga manloloko, sobrang nagiging masikip na ang negosyo. Gamitin mo ang kutsilyong ibinenta ko noon para saktan ako. Boss, mukhang hindi maayos ang daloy ng negosyo mo ah. Ngayon, kahit sa cosplay, kailangan may batayan. Yung suot mo, nabili mo sa Pinduoduo na may libreng shipping, di ba? Natatakot akong mahulog ang kalawang mula rito at tumama sa paa. Hindi ito nakabalot ng ganito kakapal. Sa ilalim ng pangatlong balot ng hawakan ng kutsilyo, may nakaukit na Effie, di ba? Iyan ang inukit ko noong pinagsasabihan ko ang boss. Kung hindi ka naniniwala, buksan mo at tingnan. Jayang mo, bumalik ka. Songbo, sasama ako sa iyo. Huwag mo siyang saktan. Hindi marunong magtakot na anay. Ginoong Yama, dahil gusto niyang humiling ng kamatayan. Pakiusap, tulungan ninyo siya. Huwag, hawakan ninyo siya. Huwag ninyo akong patayin. Huwag ninyo akong patayin, maawa kayo. Ang mga linya ko kanina ay natutunan ko sa telebisyon. Nakita ang sobrang pag-aalala ng host sa buhay at pagpapalipas ng oras. Inaktibo ang lohika ng modifier. Binago ang target. Binago ang daloy ng puwersa ng kalaban sa kakulangan ng supply ng dugo sa utak. Yuhi! Mga kapatid, hindi pa Pasko. Bakit parang may malaking handog na? Wala akong naihandang pulang sobre ah. Anong nangyayari? Ano nang ginagawa ninyo? Kanselado ang misyon. Panginoong Yama, nandito po kayo sa China. Mukhang expired na ang token mo. Kung hindi ka pa aalis, baka hindi ka na makakaalis. Ilagay ninyong lahat ang inyong mga armas. Sino mang gumalaw, walang awa, patayin agad. Gumamit ng E-level na kapangyarihan ng kababalaghan sa gitna ng lungsod. At palihim pang kumuha ng mamamatay tao mula sa Yuting, si Ginoong Zong. Akala ba ni Matandang Chu na hindi na siya kayang abutin ng batas ng Jianghai? Direktor Lu, nagkakamali kayo. Sinusundo lang namin si Miss Pauwi. Hindi namin alam na mga tao pala ng Yuting ang kumuha sa kanya. Dalhin sila pabalik sa presinto at dahan-dahang imbestigahin kung ano talaga ang nangyari kina Jiang at Mu. At bakit naman tumakas ang tinatawag nilang Yama? Direktor Lu, itong dalawang mama. Mukhang palagi silang nagpupuyat at nag-o-overtime. Bigla na lang silang inatake at namatay dahil sa kakulangan ng dugo sa utak.
Dapat niyong aksyonan ang mga kapitalistang nananamantala sa mga empleyado. Tungkol naman sa yaman na iyon. Siguradong natakot siya nang makita ang tapang ninyo bilang tigre ng Giant Haizen. Nakapagpantal ako sa takot. Tama, may bagong serbisyo ng paglilinis ang aming komunidad. Kailangan ba ng inyong opisina ng paglilinis? May 20% diskwento. Yethue, Jiang Mu. Madaling mamatay ang mga matatalino. Dugo ang salu-salo sa hating gabi. Maglalagay ng depensa ang anti-evil bureau sa paligid. Ingatan mo ang sarili mo. Hawakan mo, ito ang piraso ng utos ni Yama. Kung sakaling may mangyaring masama mamaya, makakatulong ito sa iyo. Jiang Mu, patuloy mo akong pinoprotektahan. Huwag kang mag-isip ng labis. Natatakot lang ako na kung mamatay ka, wala nang magbabayad ng upa sa akin. Mabilis, umakyat ka na. Nagsisimula ng matuyo ang aking sabaw ng buto. Nagsimula na ang pag-overlap ng mga larangan. Lalalalalala. Inutusan ni Yama na maglakad ang mga multo sa gabi. Tito ng gwardiya. Nagsimula na ang salu-salo. Huwag nang alalahanin ang sabaw na iyon. Ang mga halimaw sa labas ay la-level na sa kuna. Dali, tumalon tayo palabas ng likod na balkonahe. Bayad pa ang upa ko dito hanggang sa susunod na buwan. Kakareload ko lang din ng 50 para sa kuryente at tubig. Kung tatakbo tayo ngayong gabi, ikaw ang magbabayad ng lahat ng lugi. Anong oras na ba ngayon? Nag-aalala ka pa rin sa pera. Pwede tayong mamatay dito. Ginoo. Ito ay nakuha ko matapos magpunta sa 3 supermarket. Naka-discount na rib. 38 piso bawat kilo. Para makagawa ng sabaw na ito, nailaan ko na ang pera para sa sigarilyong Hongmi. Kahit bumagsak ang langit, kailangan kong tapusin ang mainit na sabaw na ito muna. Sinadya niyang magpanggap na sakim. Para ipakita ang takot sa kanyang puso. Gusto niyang bigyan ako ng kaunting seguridad. Bakit mo ako ginagawa ng kabutihan? Sa pamilya Chu, hindi ko kailangan magpaliwanag sa inyo. Kailangan ko ring hawakan ang seguridad ng kape. Ibigay mo sa akin ang mga parusa sa mga puntos. Nadumihan mo ang aking sopas. Tatay Guardia. Handa na ang pangunahing ulam para sa hapunan. Saan mo gustong putulin muna? Tapos na, patay na ako. Babala, matinding emosyon ng host. Ang fish modifier ay sobrang nag-operate.
Ang pag-iwan ng kalat sa bahay ng iba ay nagdudulot ng pagkakakulong. Ano? Ano ka ba? Sopas ng buto ng baboy na 38 yuan kada kilo. Idagdag mo pa ang pintuang ito, maghahalo na ang siyam na impyerno. Kayong mga walang kwenta. Ilang buhay ang balak ninyong ibayad? Hey, hindi. Hindi ito possible. Ano ka bang klaseng halimaw? Bakit ka hindi natutulog sa gitna ng gabi, nag-aabala ka sa ibang tao? Hindi ba tinuruan ka ng mga matatanda sa bahay mo tungkol sa mga patakaran sa komunidad? Jayang-jayang mo. S-class na sakuna siya. At ginamit mo pa ang dry powder na fire extinguisher laban sa kanya. Anong S-class? Para sa akin, isa lang siyang walang modo na bata. Magbabayad ka ng multa na 500. Bukas ng umaga, 8 oras, kailangan mong pumunta sa property management. Ibigay mo ang multa. Kung hindi, ipapadala kita sa pampublikong banyo para maglinis ng inidoro habang buhay. Opo. Kuya Guard. Alam ko na po ang mali ko. Gusto nilang pilit na tawagin ang E-level na kwento ng multo. Isasama ang buong subdivision sa kapahamakan. Jayang mo, tumakbo na tayo. Tumakbo, di mawawala ang perfect attendance ko. At saka yung lutong sabaw ng buto-buto na 38 yuan kada kilo. Kanino ipapa-reimburse yon? Saan ka pupunta? Yung nandoon sa baba ay tagapamahala ng pamilya Chu. May hawak siyang mataas na antas ng orihinal na punto. Hindi mo ba iniingatan ang buhay mo? Nagpapasabog ka sa teritoryo ko. Nagpaalam ka na ba sa admin? Ang mahal ng mga pagkain sa mesa ng matandang ito. Binayaran ko ang bill para sa mga tao sa komunidad na ito. Walang saysay. Pag-aalis ng mga alalahanin. Ah. Sa harap ng kapangyarihan ng pamilya Chu, Kapitan Shen. Ang iyong pagtutol ay nakakatawa, parang isang insekto. Ngayon, lahat ng tao rito ay maging alay sa madugong piging. Talaga bang hindi na natin mapipigilan ito? Oh Diyos! Kung talagang umiiral ka. Ay! Ang ingay naman. Gabi na, hindi ba pwedeng matulog ang tao? Ginoong jayang-jayang. Hindi mo akalain na kaya mong wasakin ang utos ng batas. Ah! Ano bang ginawa mo? Ikaw, isang gwardiya. Paano mo kayang labanan ang kapangyarihan ng mataas na batas? Gasto sa pagkukumpuni ng pintuan 2,000. Bayad sa pinsala 1,000. At saka yung nilaga ko na inabot ng 3 oras. Nabuto-buto, 38 yuan kada kilo ang presyo. Sisingilin kita ng 5,000. Lahat-lahat, 8,000 yuan. Magbabayad ka ba ng scan o cash? Ikaw na walang alam sa peligro. Naglalakas loob ka pang humingi ng pera sa pamilya Chu. Aba! Kung gusto mong mamatay, sabay tayong bumaba sa impyerno. Dumating na ang hapunan. Babala, a level na kwento ng kababalaghan, dugo ang hapunan. Lubos nang nagwala ang lugar. Bumubagsak na ang hadlang ng dimensyon. Ah. Ah. Saan ito? Bakit nagbago ang damit ko? Ito ay ang panloob na espasyo ng E-level na kwentong nakakatakot. Pinilit na binago ang mga patakaran. Ang ating panlabas na anyo. Nakuha ko ito sa halagang 50 yuan. Ang uniforme ng gwardiya ay hindi pa naluluma. At ganito na lang nawala.
Nasaan ang uniforme ko? Sa lugar na ito, may mga puwersang nag-aalis ng damit. Ginoong Jayang, maligayang pagdating sa piging ng mga Diyos. Dito, ang kalooban ng pamilya Chu ang tanging batas. Bumaba ka, Panginoong Dugo. Ihain ang mga magugulong insekto sa mesa. Ang halimaw ay isang E-level na Panginoon. Ah! Nakatukoy ang kasalukuyang eksena ng malubhang depekto sa estruktura ng gusali. Nais mo bang simulan ang fishy modifier? Hindi pinahintulutan ng property management. Nabaguhin ang gamit ng bahay ng walang pahintulot. May lakas ng loob pang magtayo ng ganitong lupa. Ng pangit na kastilyo. Sinasabi ko na ang kastilyong ito ay isang iligal na gusali. Agad itong gibain. Matagumpay na na-edit ang lohika. Kasalukuyang eksena, dugo ang bulwagan ng salu-salo. Itinuturing na iligal na gusali. Isinasagawa ang sapilitang proseso ng pagbuwal. Nakatanggap ang host ng 300% na pagtaas ng lakas. Itong sira-sirang damit ay pinigilan ako. Mag-ingat ka, Ginoong Diyos. Nakapagpalipad ng E-level na halimaw gamit ang kamay. Yung sabaw ng buto-buto kanina ay 38 yuan. Yung uniforme ng gwardiya ay 50 yuan. At yung nasirang pintuan ng seguridad. Agad na bayaran mo ako. Kung hindi, iwawalat ko ang abo mo ngayon. Hindi. Hindi ito maaari. Hindi ito ayon sa mga patakaran. Ano bang ginawa mo, baliw ka? Ang ganitong nakakakilabot na pakiramdam ng pang-aapi sa kaluluwa. Ito ang aura ng S-class na piraso ng kwentong kababalaghan. Ha! Ang enerhiyang ito ay mula sa isang hindi maipaliwanag na nilalang mula sa mataas na dimensyon. Sinisipsip nito ang dimensyon dito. Unang batas ng hapunan hanggat hindi pa kumikilos ang mga panauhin. Walang sinuman ang maaaring umalis sa kanilang upuan. Ang laman ay para gawing pagkain. At ang kaluluwa ay para gawing alak. Lumuhod at salubungin ang inyong hantungan. Ang AC-class na batas ay pinipigil ang nakakatakot na parang sapot ng gagamba. Ginoong Jayang na nakakatakot. Mabilis, yumuko ka. Ito ang pangunahing tuntunin ng A-level na kailaliman. Ang mga hindi sumusunod ay agad na mabubura. Tapos na, talagang nagalit ang tunay na tagapamahala ng kailaliman. Lahat tayo ay mamamatay. Kahit kumain ang daming mga patakaran. Akala mo ba'y ikaw na ang boss? Babala, natukoy ang mga mapanganib na patakaran sa sapilitang pakikisalamuha. Nais mo bang simulan ang fish out of water modifier? Ituring mo ang mga patakarang ito bilang pang-aapi sa lugar ng trabaho. Sobrang galit ko sa sistemang ito, nagtagumpay na ito. Ang kasalukuyang mga patakaran ay itinuturing na iligal na pang-aapi sa lugar ng trabaho. Bilang mga lehitimong manggagawa, may karapatan tayong tumanggi sa anumang anyo ng pagyuko at sa pilitang pagsunod. At ganap na immune. Ang patakaran na yan, nagpapanggap lang na malakas habang nakasuot ng sirang maskara. Nagpapanggap na kung sino. Dito sa Happiness Village. Ang mga patakaran ko ang siyang sinusunod. Mga hambog at ignorante, parang langgam.
dahil tinanggihan mo ang biyaya ng kailaliman. Ang susunod sa hapunan ay diretsong laktawan ang appetizer. Pumasok sa unang pangunahing ulam. Ang pangunahing bisita ay naglalaro. Napakasimple ng mga patakaran sa laro. Ang matatalo ay mapuputol ng mga ito. Mga kutsilyo at tinidor sa maliliit na piraso. Ihahain sa hapagkainan ngayong gabi. Maging sustansya ng kalaliman. Paano nangyari ito? Ito ay isang A-level na kwento ng kababalaghan. Tiyak na batas ng pagpatay. Wala tayong pagkakataon na lumaban. Tapos na tayo. Kahit na ang mga Diyos, kapag humaharap sa pinakailalim ng kalaliman, na hindi maibabalik na batas ng pagpatay, mukhang wala silang magagawa. Ginoong Jayang, masyado kang padalos-dalos. Ngayon, tuluyan ng naiinis ang halimaw. Enye. Ay, reset. Ang gasto sa pagpapalit ng nasirang pintuan ay 2,000. Nasirang palayok, 50. 38 pesos bawat kilo ng spare ribs. At ako ay pinilit. Tinanggal na uniforme ng gwardiya. Dagdag pa ang ilan sa inyo. Mga nakakatakot na kwento na nakakagambala sa gabi. Malubhang nakaapekto sa kalidad ng tulog ng gwardiya. Kapag ang mga taon ay humihingi ng tulong sa iba, kailangan ding isama ang mataas na bayad para sa pinsalang mental at kita na nawala. Maglaro tayo ng laban. Pero bago yan, mas mabuti pang tingnan mo ang bill. Yifi, kalkulahin mo kung ilang A-level na core ang kailangan mong ibayad para sa pagkain na to. Ay, sasad. Ay. Kulang ng isa. Ngayon, kukunin ko to sa'yo. Hinila ng buo ang tuka ng ibon. Mukhang produkto ito na walang kalidad. Kung masira ang tiyan, itinuturing bang aksidente sa trabaho? Wala pa kayong kahit anong permiso sa kaligtasan ng pagkain para sa mga ganitong kalokohan. Wala kayong permiso sa kaligtasan ng pagkain, di ba? Tapos na. Nabasag ang banal na hadlang. Ayaw kong mamatay. Kumakain ako. Jayang mo, wala ka bang modifier? Tumakbo ka na, wag mo na kaming alalahanin. Ang bango, yung tunog ay nagsasabing kainin siya. Talagang hindi ka mapapakalma. Nakatukoy ng mataas na antas ng pagsugpo sa rate ng labis na pagkain. Nasa proseso ng pagbuo ng pagbabago. Baguhin ang lohika ng pagtukoy sa mataas na uri ng laman. Palitan ito ng anumang naglalaman ng mga sangkap na starch sa mga produktong pang-industriya. Matagumpay na na-cover ang lohika. Bayad na ang halaga. Nangutang ng 3 araw na allowance ng host. Halika, Giangi. Chew. Huwag nang sumuka, kumain ka ng kaunti para kumalma. Ito. Kapitan Shen, mag-overtime ka muna. Lunukin mo to. Parang milagro, nawala ang espiritual na itlog ng insekto. Parang milagro talaga. Parang milagro, tunay na milagro. Ang gamot na ito ay parang Diyos, kayang baliwalain ang mga patakaran. Kayong dalawa, sumugod kayo. Kunin mo ang biskwit na iyon. Ah! 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 Ginoong Jayang, Lolo Jayang, nagkamali ako. Pakiusap, bigyan mo ako ng kaunting gamot na iyon. Ito ang Black Gold Card ng Chew Corporation. Mayroong 30 milyong cash sa loob, at 2 malaking villa sa sentro ng lungsod. Basta't bigyan mo ako ng kaunting biskwit. Lahat ay sa iyo. Yenwe, matanda. Parang nababaliw ka na ba? Baka bumagsak na ang lugar na ito. Sa tingin mo, makakabili ka gamit ang card na ito. Isang puntod na may magandang feng shui ba? Hindi. Ayokong mamatay. Isa 0, 45. Anong nangyari kay Ginoong Jayang? Nagmahal na naman ba ang labanan?
Nasa spicy hotpot si Logie kay Ate Zhang. Umorder siya ng super spicy na all vegetable. Naglagay ng 3 dagdag na noodles. May note na dapat maihatid bago mag-isa 0:30. Ah! Malatang. Alas 10:45 na ngayon. Hindi pa tinatanggal ang sira-sirang barrier na to. Siguradong hindi makakapasok ang delivery rider sa gate ng compound. Siyempre, kapag nakuha mo na, maunawaan mo. Kung hindi makapasok, magiging putol. Ang putol na masa, kahit aso ay ayaw kumain. Nakalate na ang delivery ko. Kung hindi makapasok ang delivery guy, babasagin ko kayong lahat. Para sa mababang pagnanasa sa pagkain. Mangahas na baliwalain ang kapangyarihan ng mga Diyos. Kayong mga lapastangan, lahat kayo'y mamamatay. Sa ngalan ng dugo, magdadala ng walang hanggang pagkawasak. Hindi kayang pigilan ang kapangyarihang ito. Imbes na maging nakakadiring halimaw, mas mabuti pang wakasan na ang sarili. Ayaw ni Lolo Shen ng rice cooker na ito. Hinaharangan nito ang mga patakaran. Kapitan Shen ng kidlat. Kapitan Shen, mas mabigat ang iyong balikat kaysa sa iyong mga galaw. Kapitan Shen. Makakain ba ang dignidad? Bakit palaging nag-aalay ng sarili? Hindi ka bibigyan ng kumpanya ng masamang benepisyo. Naglalaro ng kulog sa gitna ng gabi, para bang nasunog ang mga ilaw ng kumpanya. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang tungkol sa mga ibon. Ano ang tunay na pagsusuri ng bagyo? Simula ng buong kapangyarihang lohika upang muling itakda ang layunin. Ang malalim na depekto sa likido ng pagsusuri. Ibigay mo sa akin ang hindi maibabalik na depekto. Muling tukuyin bilang mga ilusyon na dulot ng mababang asukal sa dugo. Tagumpay ang pagbabago ng lohika. Buksan ang kakaibang lasa. Nagsimula na ang pagkain, ang lasa. Got na got mako. Iyan ang tunay na kakayahan. Bigyan mo ako ng kanin. Alisin ang harang sa loob ng ilang minuto. Hayaan mo akong lumabas para kunin ang pagkain. Kung hindi, babalatan ko ang ulo mo at ipapakain sa aso. Alisin. Huli na, ilang minuto. Walang anuman basta makauwi ng buhay. Buti na lang walang nangyari. Sige, nailigtas ang buhay, ngayon ay bilangin natin ang utang. Sira ang pintuan ng building 3, kasalanan iyan ng pamilya ni Chu. At naantala ako sa pagkain ng midnight snack dahil sa mga kalokohang ito. 10,000.
Bakit, kulang ba? Captain Shen, kung tatanggi siya, ikaw ang magiging saksi ko. Bukas ng umaga pupunta ako sa harap ng bahay ng pamilya Chu at maglalagay ng banner para hingin ang sahod ko. CJ, ako ang magiging saksi. Ngayong gabi ang laki ng gulo na nagawa natin. Mukhang may ilang basura na nagtatago sa dilim at nanonood lang ng palabas. Na ayaw pang umalis. May pagkaantala sa delivery ng sales. Bilang paghingi ng paumanhin kay Ishaw, espesyal na naghanda ang headquarters ng isang lihim na dagdag na pagkain para sa inyo. Binhi ng Hardin. Organisasyon, paano sila nakapasok dito? Walang nakakaintindi. Hindi ba nila alam na nakakahiya ang mag-aksaya ng buhay? Napakahirap bang kumain ng merienda? Anong klase ng self-destruct logic ito sa komunidad ng kaligayahan? Halika, dala, oras na para uminom ng gamot. Bakit? Bakit hindi ito sumabog? Anong silbi ng labanan at pagpatay? Gusto kong magretiro. Gusto kong magretiro. Gusto kong sumayaw sa plaza. Walang lugar para sa iyo na sumayaw sa komunidad. Mamatay na lang. Ang batas ng proteksyon ay para sa pagpapanggap. Sa pilitang takpan ang lohika, masamang pagsusuri, refund. Imposible, ito ang pangunahing batas ng Yuting. Batas, sa teritoryo ko, ako ang batas. Hindi ang pinagmulan ko. Ginoong Jayang, ako, si Shenye, ay handang pansamantalang mamatay at sumunod sa iyong mga yapak. Para sa iyo, handa akong magpakasakit at magsakripisyo. Tumayo ka na agad. Yung tuhod mo, nag-iwan ng butas sa bagong semento. Ikaw ang magbabayad sa pag-aayos ng tiles, ha? Huwag mo akong bulahin ng mga walang kwenta. Hindi pa tapos ang mga usapan kanina.
Kailangan pa ng labor reform, ito ang patakaran ng komunidad ng Xingfu. Bago magsikat ang araw, linisin ang lugar na ito. Jiang Mu, masyado namang matigas ang iyong property management. Nagpuyat ako buong gabi. Sa wakas, makakapagpahinga na ako ng kaunti. Dapat ay mapapanatili ko ang aking full attendance bonus. Akala ko sino, ikaw pala ang daga ng imborna ng yuting. Bakit, hindi pa umuwi ang delivery guy kanina, nagalit na ang iyong boss? Huwag masyadong mayabang. Akala mo ba makakatakas ka sa kontrol ng organisasyon sa pamamagitan ng pag-iwas at pagpapanggap na patay? Na level ng mga piraso, may utang ka sa amin. Babayaran ka ng yuting ng dahan-dahan. Hindi mo kayang protektahan ang batang babae ng pamilya Chu. Sa mga tulad ninyo, na kahit ang paghatid ng pagkain ay hindi maintindihan. Huwag akong istorbohin habang natutulog ako. Kung hindi, pupunta ako mismo sa headquarters ninyo at gigibain ko, gagawin kong pampublikong palikuran. Nagtatago pa kayo, nakakadiri kayong mga hayop. Ang pensyon. Wawasakin ko pati mga abo ninyo. Yuting, ano, nangahas kang takutin ako, tapos nawala pa ang pensyon ko, wawasakin ko pati mga abo nila. May masamang ugali ako. Pinakaayaw ko talaga. Yung binabato ako ng pera na parang limos. Magbayad ka. O umalis ka.
Nadumi ang hangin sa komunidad, dagdag na 500 piso bawat tao para sa gasto sa pangangalaga sa kapaligiran. Jiang Mu, maghintay ka, hindi hahayaan ng pamilya Chu na magsalita ka pa ng isa pang salita. Kolektahin ang 3 taong bayad sa ari-arian. Pumunta ka at ipalit ito sa pera. At pagkatapos ay umalis ka. Anong tinitingin-tingin mo? Dumating ka sa oras sa guardhouse para mag-mop, late ka bawas sweldo. Late ka, bawas sweldo. Chu Yuning, tama na ang kaguluhan mo. Naibalita na ng mayordomo. Yung security guard na apelyido Jiang, may mga diskarte nga. Pero sa harap ng pamilya Chu, isa lang siyang mas malakas na langgam. Langgam. Bumalik ka rito ngayon din. Kung ipipilit mong manatili sa maruming lugar na iyan. Simula sa sandaling ito, ipinapa-freeze ng pamilya Chu lahat ng iyong pondo. Mga ari-arian at koneksyon. Kung wala kang pera, ni isang buong kain hindi mo makakamtan. Sa huli, para ka na ring pusang gala. Lumuhod ka sa harap ng pintuan ng pamilya Chu para magmakaawa sa akin. Ayoko na ng lahat ng iyon. Isang kain lang tapos lalaban na ng todo. Ika-6 na bahagi. Wasak ang cellphone at galit na galit. At nagingit-ngit sa galit. Jayang mo to, ngayon isa na akong pulubi. Wala na akong ipon, wala na rin akong bahay. Kailangan mo na akong alagaan mula ngayon. Wala akong pakialam. Matutulog lang ako sa sementadong sahig na ito. Panahon ng pagmamasid. Itinatag na ang emosyon ng gabi, handa nang simulan ang proseso ng pang-akit. May malamig na tubig sa takure, ikaw na ang magbuhos. Ikaw na ang bahala sa tubig at kuryente sa susunod na buwan. At saka, sira na yung bombilya sa banyo. Bumili ka ng mas mataas na wattage bukas. Tanggapan ng katibayan ng bayan. Tanggapan ng katarungan ng bayan. 3.
Ikawalong bahagi, unang paglitaw ng banal na liwanag at pagdurog ng batas. Matandang namatay. Ayusin mo na lang ang almusal mo, huwag kang umasa na dadalhan pa kita. Nasaan na yung utak ni Shenye? Kung ang batong yan ay makakaapekto sa paglilinis at pagkuha ng basura. Dahil dito, nabawasan ang aking buong attendance award. Kung bawasan mo pa ang award ko, tatanggalin ko ang ulo mo at gagamitin ko itong bola. Sinusubok ni Ginoong Jayang ang kakayahan ng logistics ng departamento natin. Ginoong Jayang, huwag po kayong magalit, aayusin ko agad ang pangangailangan ninyo. Logistics team, tumawag agad ng armed helicopter para sa airdrop. Bagong manager, gusto ko sanang pag-usapan ang pagtaas ng travel allowance. Bagong manager, mag-usap tayo tungkol sa pagtaas ng allowance. Matagal na tayong hindi nagkita, Night Owl. Anong gabi ba ito? Nandito ako para pag-usapan ang pagtaas ng sahod. Bukod dito, ngayon ang araw ng sahod. Nasaan ang payslip ko? Pagtaas ng sahod, tingnan mo muna ang sahod mo ngayong buwan. Bonus sa buong buwan. Ano? Anong nangyari dito? Pagsusumikap at pag-iwas sa mga problema. Kahit ang pagtatapos ay naabala. Sabihin niyo sa akin, dahil na-late ako ng 5 minuto. Tanging ang tala ng pagpasok ang tiningnan ko. Otomatikong itinuturing ng sistema na kahit 1 segundo na late ay late na. Nagtutuloy sa pagsubok ng buong presensya na pagkawala na kadena ng sanhi. Anong banal na misyon ang isinasagawa? Nawalan ako ng 200 piso sa buong presensya. Kailangan kong humingi.
Maghanap ng kamatayan. Yan. Bang! Bayad sa pamasahe. Bayad sa abala. Jayang mo, para buo na, gawin na lang nating 8,000. Pagbawi pag-alis ng kamalayan. Kahit patawagin niya si Lord J. Itong 8,000 ngayon. Kailangan pa rin niyang ibigay sa akin ng buo. Hugasan mo ang pinggan mo. Bawas ang bayad sa pagkain ng kalahati. Ang malaking hukbo ng Hengshi ay malapit ng sumalakay sa Jianghai City sa pamamagitan ng underground na drainage tunnel. Naiintindihan, Ginoong Jiang, ibig sabihin ay bababa na kayo sa ilalim ng tubig. Anong nangyayari? Bakit nagising ng maaga at nawala ng kontrol ang bagay na iyon? Nasaan si Jiang Muren? Nasaan si Jiang Muren? Oras na ba ng pag-check-in sa kailaliman? Mukhang kailangan ko nang ayusin ang trabaho ninyo sa kabilang buhay. Suriin ang personal na record. Pangalan, Jiang Mu. Direktor, ang sistema ay nakaranas ng mababang antas ng pagbaliktad ng lohika. Alarma, kulang ang pahintulot, na-trigger ang target na record. Ang marka mula 10 taon na ang nakalipas. Tagapagsalba ng mundo. Sakto lang sa palitan ng shift.
Huwag mo akong isumpa. Sinasabi ko sa'yo, kahit gaano kalaki ang problema, mas malaki pa rin ako. Paano naman yung sa pamilya Chu, nasaan ang time card clock? Huwag mong dudumihan ang sahig. Mamaya ikaw din ang maglilinis niyan. Hindi ako responsable kung mabawasan ang sahod mo. Jayang mo, huwag kang lalapit. Halimaw yan. Bumaba ka agad at tumawag ng pulis. Aabuti ng hindi bababa sa 200 para ipaayos ang security door. Sino ang nagbayad ng pera na ito? Gumagawa ng ingay sa gitna ng gabi. Sino ang walang anino na halimaw na iyon? Tumakas. Yun sa labas, bagong salta na janitor sa gabi. Nagsuot ng uniforme na sumisipsip ng liwanag para makatipid sa kuryente. Gamitin ang bagay na ito para sa sariling depensa. Plano mo bang labanan ang halimaw? Mag-aayos ka ba ng aircon? Tita Liu, hindi ko ba nasabi? Pwede bang hinaan ang tunog ng sayaw sa plaza? Yung speaker nyo, nanginginig ang ulo ko. Ah ah ah. Sino ba talaga siya? Isang sampal lang na ibalik ang kailaliman. Itong pinto, orihinal na iniwan ng may-ari. Kung malaman niya na nasira ito, mawawala na ang buong deposito ko. Bayad sa pag-aayos ng antinakaw 3,000. Bayad sa paglilinis ng sahig 2,000. Dagdag pa ang abala sa aking tulog. Bayad sa pinsalang mental at pagkawala ng kita. Umabot ng kabuang 1,000,000. Babayaran mo ba ng pera o ng buhay? Ah, Patakaran ng diwang baligtad na espasyo. Maligayang pagdating sa absolute exam space. Paksa, agham at teknolohiya. Oras ng pagsagot sa bawat tanong. Hindi dapat lumampas ng 5 minuto. Kung hindi ka sasagot, ituturing kang hindi seryoso sa pagsusulit. Hindi pumasa. Bawat pagbaba ng 1 puntos, bawas ng 5 taon sa buhay. Ang pagsusulit na ito ay pinangangasiwaan ni Chu Yuning. May pinakamataas na kapangyarihan sa pagpapasya. 071223. Dito, ang tanging karahasan ay lohika. Hindi matapos ang pagsusulit. Walang makakalabas sa pintuang ito. Hindi ko alam kung paano sagutan ang papel na to. Eksaminadong bilang 02 ay sumagot ng pabara-bara. Ipapatupad ang parusa. Ah ah. Ibigay mo sa akin ang dugo mo, dugo. Senyorita, nasa unang antas ka pa lang. Pinilit mong gamitin ang S-class na relikya. Hindi ka magtatagal. Hindi ako pwedeng bumagsak kapag bumagsak ako. Sigurado na si Jayang Mu.
Ah, Kapitan. May something sa tubig. La level, nagbago, kontaminado, tumakbo, tumakbo, madaling gabi, tumakbo para sa zipper. Pero sobrang ingay nito. Bukas, tiyak na magrereklamo na naman si Tita Liu. Bawasan ang aking pera basta't may musika na nakatakip. Ang ibang tao ay puro reklamo lang tungkol sa ingay ng square dancing. Iyon ay problema ng mga nanay sa barangay. Hindi lang ito tungkol sa pagbaluktot ng espasyo. Ang espasyong iyon ay naglabas ng nakakatakot na alon mula sa FE class na kwentong kababalaghan. Upang maiwasan ang pagkalat ng polusyon, ang Diyos ay agad na gumamit ng sinaunang batas ng tunog. Ang nakakatawang himig na ito ay talagang isang awit para sa mga kaluluwa. Ang mga Diyos ay tila pinigilan ang kalaliman sa isang simpleng utos na parang walang halaga. Pabayaran, hahaha. Maliit na anay. Hindi mo alam kung ano ang iyong kinakaharap. Cough, cough, cough. Mga kaibigan, ito ang handog na inihanda ng isda sa loob ng 3 taon. Ang mga marangal na laman ay puno ng mga sustansyang nagpapadalisay. Ngayon ay ipinapahayag ang pulang handaan na may pinakamataas na batas ng labis na pagkain. Sa loob ng 0 minuto, kailangan ng bawat bisita na kumain ng isang bahagi ng laman. Ang mga tumangging kumain, o subukan mong lapastanganin ang mga nagbibigay ng biyaya, mamatay ka. SA ng salu-salo mo. Ayaw kong kumain ng ganyan. Kukunin ko ang buhay mo. Mamatay ka. Hindi, hindi. Ang bago. Miss, kumain ka. Kumain ka na kung hindi talagang wala na tayong buhay. Ito ay mga patakaran ng antas din. Walang sinuman ang makakalabag dito. Ano pa ang hinihintay mo? Kumain ka na o ilalagay ka sa hapagkainan. Ku. Nawawala ang answer point. Pagsasama ng mga variable, Jiang Mu. Simulan ang buong serye ng pagpasok. Klase na estado. Pagkatapos, lohikal na penomenon.